Hindi ko alam nangyari sa sweldo ko eh. Nasaan ba yung pera ko? Ano bang nangyari? Bakit ganun? Okay naman yung pasok ng pera sa akin ngayong buwan. Pero bakit parang walang natira? Saan ba talaga napunta? Ano ba talaga ang ginastos ko? Di ba minsan parang naglilista tayo sa hangin? Hello mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman from Bramper Financials. I would like to share with you 6 financial habits that you must build this year to have a strong financial foundation. Kahit pa nagsisimula ka pa lang or you're already on your way or to your financial goals, makaka-relate ka pa rin dito. So tara na, simulan na natin ito. Habit number 1, umiwas ka sa utang. Sa panahon ngayon, sobrang daling mangutang. It's all over the internet. Sa totoo lang, parang mas mahirap na ngayong mangutang kaysa sa kaibigan mo. I'm talking about yung quick loans, yung mga buy now, pay later schemes at credit card installments na kadalasan ay hindi naman talaga kailangan. Pero napapabili ka pa rin. Alam ko naman, minsan nakakatukso talaga. Isang click mo lang, approve ka kaagad. Minsan nga, 0% pa yung interest rate. Kaya feeling mo, okay lang. Pero sa totoo lang, this kind of debts can reduce your future cash flow. Kahit maliit lang yung hulog mo dyan, responsibilidad pa rin yan buwan-buwan eh. And if you make it a habit at dumami pa yan, unti-unti niyang kinakain yung income mo na pwede sanang mapunta sa savings and investment mo. At ang pinakamasakit sa lahat, karamihan sa mga nangungutang ay hindi naman talaga kailangan. Minsan nadadala lang ng impulse buying. Pero isipin mo yun, kung hindi mo kayang bilhin at bayaran ng buo ngayon, sigurado ko ba na kaya mo yung bayaran for the next 6 to 12 months? Now, don't get me wrong ha, there are good debts and bad debts. Credit cards can also be useful tools if used responsibly. Okay lang sana kung talagang kailangan eh, understandable yan. Pero kung impulsive buying, kailangan mo nang baguhin talaga yan ngayong taon. Kaya ngayong 2026, isa sa pinakamahalagang habit na pwede mong simulan ay ang pag-iwas sa utang at pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Utang na hindi kailangan, stress na hindi mo deserve. Hindi mo maayos ang future mo kung ang present mo ay hinahatak ka pababa ng maling decisions mo. I remember a challenge that Boss Rex shared sa isang video niya yan. Umiwas daw sa installment purchases sa loob ng isang taon. As much as possible, kung hindi mo naman talaga kailangan, huwag mo nang kumuha ng hulugan. Actually, this can also be a life hack kasi makakaipon ka at magiging disiplinado ka. Ngayon na umiiwas ka na sa utang. The next habit is something that is very easy to say but is very hard to do. Habit number 2 is to live below your means. In times of the internet and social media, sobrang dami nating nakikita like fancy clothes, maganda at masarap na restaurant, travels, new gadgets, the lifestyle we all dreamed of. May times talaga na you will want it for yourself and you want to show off. And yes, we deserve to be happy and enjoy life. Pero hindi ibig sabihin yan na kailangan nating ubusin ang sweldo natin para lamang sumabay. Ngayon, iba pa yung living within your means kaysa sa living below your means ha. Pag sinabi natin na within your means, ibig sabihin kung ano yung kakayanan mo. Hanggang dyan ka. Para bang uubusin mo talaga kung ano yung sweldo mo, kung ano yung kaya mo. Living below your means naman, ibig sabihin, nagtitipid ka pa rin. Hindi mo inuubos yung sweldo mo. May iniipon ka at naitatabi ka regularly. Ito yung mga taong tinatawag natin na net earner. May natitira sa kita nila kasi nga mababa lang ang expenses nila. Kasi kadalasan naman talaga sa atin, hirap pagkasyahin ang kita. Yung iba nga, baon-baon pa sa utang. Sa totoo lang, in this time of flexing and showing off, may mga tao din who like to live very simply. Sigurado ako meron kayong kakilalang ganito. Yung bang mga tipong simple lang manamit, simple lang yung sapatos, hindi masyadong marangya yung pamumuhay, yung tipong talagang simple lang ang dating nila kung titignan mo sila. Pero sila pala yung totoong mataba ang bank account at maraming investments. And I like to use them as an example of living below your means. Remember, you don't need to look rich. You need to be rich. Okay, ngayong nagtitipid ka na, may natitira na sa sweldo mo. Pero ang tanong,
saan mo ba yan ilalagay? Moving on to the next habit. Habit number 3 is to build and maintain an emergency fund. Alam kong paulit-ulit nyo na po itong naririnig dito sa channel namin. Pero ang tanong, may emergency fund ka na ba talaga? O baka naman nasa plano pa din yan. Alam nyo, sa totoo lang yung mga taong walang emergency fund, sila pa kadalasan yung nagkakaroon ng emergency. Totoo po yan, tignan nyo. Try to observe. Kaya having your own emergency fund is not just to save your pockets. It is also for your peace of mind. Karamihan ng walang emergency fund, saan nang takbo? Di ba kadalasan mungutang din Babalik din dun sa first habit na gusto nating iwasan. Kaya po itong cycle na to, dapat iwasan na natin to. Dapat baguhin na natin ito ngayong taon. So aim for at least 3 to 6 months ng income mo para sa emergency fund mo. Kung sumisweldo ka ng 30,000 pesos per month, dapat meron kang at least 90,000 pesos worth of emergency fund. Ngayon, kung wala ka pa rin talagang emergency fund, pwede naman pong baby steps muna. Aim for at least 10,000 pesos na emergency fund and grow it from there. At tandaan, ang emergency fund po ay hindi para sa sale Hindi yan para sa gadget, sa travel o sa luho. Emergency po ayan. Kaya the habit is not just to build it, we also have to maintain it. Iwasan po ang pagkurot-kurot, okay? Kasi kung hindi ka disiplinado, ang tendency po niyan ay magagastos mo rin yan at hindi siya ma-maintain. Malas mo kapag inabot ka ng emergency at kinulang ka. Kaya maganda, meron po tayo diyang strategic allocation. Yung emergency fund mo, hindi lang lahat dapat nasa savings account na sobrang liquid at accessible anytime. You can consider other instruments like high interest savings account, money market funds, short-term bonds, at iba pang low-risk and cash equivalents na investments. Kasi nga, kung malaki na yung emergency fund mo, sa totoo lang naman, hindi mo naman yan kakailanganin in an instant That's why you can also consider having different layers of defense. Depende yan sa pangangailangan mo. Basta ang rule po natin, tandaan natin, dapat accessible siya, makukuha mo siya kapag kailangan mo, madali mo siyang mabubunot at gastusin. At syempre, dapat ma-maintain mo din siya. At hindi lang dapat nagtatapos sa pag-iipon sa bangko. Saving is good, but it's not enough to build long-term wealth. You need to learn how to make money work for you. Now, this can be the turning point of your financial journey. Kasi aminin natin, halos lahat tayo nagtatrabaho para kumita ng pera. Pero ang tanong, hanggang kailan ba natin talaga kayang magtrabaho? Dadating sa punto na we will grow old, magre-retire tayo, and we can't work anymore. So paano na tayo kikita ng pera niyan? Sabi nga ng legendary investor na si Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. This is why you have to make money work for you. They can work 24/7, no days off, no sick leaves, no retirement. It can be generations and generations if you know what to do. You can invest in assets like mutual funds or UITFs for long-term growth, stocks for capital appreciation, bonds for stability and fixed income, REITs or real estate income without buying an actual property, real estate naman, the physical property, businesses, and other side hustles. Imagine niyo kung meron ka ng substantial na investment portfolio. Diba? You can happily retire and achieve financial freedom. You don't have to worry about money anymore. Hindi mo na rin kailangan magpaalipin sa trabaho mo kasi nga you can earn on your own. May capital ka, may naka-preserve, may naka-position for long-term growth, may dividendo ka na natatanggap regularly, may income ka from your rentals, business, side hustles. Imagine that. Kaya mga ka-RFF, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, at habang may income ka pa, simulan mo nang mag-invest. The earlier you start, the easier your future gets. Pero ito ang problema Kahit alam naman natin na dapat tayong nag-invest, madalas hindi natin nagagawa Kaya kailangan natin ng system, hindi lang ng motivation. At habang pinag-uusapan natin ang pag-invest and making your money work for you, meron pa pong isang critical habit na kailangan mong buuin. Pay yourself first. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-invest o maghanap ng paraan para kumita ng pera, kung wala kang disiplina sa pag-i-invest, probably hindi rin yan mag-grow
substantially. Imagine, may sweldo ka, may plano kang mag-invest, pero kapag payday, naubos na agad, walang natira. Paano ka na mag-i-invest niyan, di ba? Ang ending, wala nang matitira para sa investments mo. Kasi nga, ubos na. So, papaano na yan? Kaya nga merong mga tao na nasa quarter life or midlife crisis eh. Bakit daw parang ang tagal-tagal na nilang nagtatrabaho, pero parang wala daw nangyayari? Paulit-ulit lang daw yung ikot. Bakit wala daw silang napupundar? Kasi nga po, yung cycle nila is work, earn, spend. Dapat meron ding invest dyan eh. Para you can also accumulate assets. Para meron kang napupundar. Kaya dito pumapasok ang habit and mindset na pay yourself first. Bago mo gastusin ang pera mo, unahin mo muna ang sarili mo at ilagay yan sa savings and investments mo. Ito, sobrang simple lang, pero very powerful habit na magtitiyak na tutuloy-tuloy ang pag-grow ng wealth mo over the long run. And if you do this by yourself, that's great kasi it shows that you are really disciplined. Pero alam nyo po, in today's world, marami na rin ang setup ng automatic investing. Meron tayong auto-debit arrangements, meron tayong recurring top-up investment sa app, meron tayong scheduled bills payment sa mga online banking apps natin, pwede rin tayong mag-auto-save sa ating digital bank, pwede rin pong post-dated checks, at marami pang ibang method. Actually, dito nga po sa amin sa Ramper, meron kaming tinatawag na Micro Investment Program or MIP. It is a voluntary savings program that allows you to invest regularly in small amount. Actually, ino-offer po namin ito sa aming mga institutional clients kasi gusto nilang matutong mag-ipon at mag-invest yung mga empleyado nila. So that means naka-auto deduction na to sa sweldo nila, nakakapag-invest na sila regularly. Hindi na nila nakikita, hindi na nila nararamdaman, hindi na nila magagalaw. Out of sight, out of spend. Pero Morgan, paano pag hindi talaga magkasya? Paano pag kulang na talaga? Paano na yung mga pangangailangan ko? Ay syempre, kung ayan lang ang nakikita mo, panigurado pagkakasyahin mo talaga yan. Kaya nga tayong mga Pilipino, di ba, may kasabihan tayo. Kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. And if you make this a habit, I'm sure matututo ka talagang magtipid. Magiging disiplinado ka talaga sa paggasto mo. May iwasan mo yung impulsive buying. And you'll be able to live below your means while you are investing regularly. Remember, every peso you invest, no matter how big or small, is a step closer to your financial goals. Okay, ngayon alam na natin yung habit na pay yourself first. Pero meron pa pong isang critical habit na dapat nating matutunan para mas maging effective ang financial journey mo. Know where your money goes. You need to track your cash flow. Very good ka kung yung mga habits na nabanggit ko kanina, na-checkan mo na. Hindi ka na umuutang, nagtitipid ka, nag-iipon ka, nag-i-invest ka regularly. Pero next level pa rin kapag you know where your money goes. Alam mo kung saan napupunta yung pera mo by simply tracking your cash flow. Now, I would say that this can be a little advanced to some. Kasi alam ko maraming hindi gustong gawin ito. Or we can also say na hindi nila kaya dahil sa oras or doesn't know the platform to use. Pero alam niyo po, kadalasan na dialogue dating mga Pilipino. Hindi ko alam nangyari sa sweldo ko eh. Nasaan ba yung pera ko? Ano bang nangyari? Bakit ganun? Okay naman yung pasok ng pera sa akin ngayong buwan. Pero bakit parang walang natira? Saan ba talaga napunta? Ano ba talaga ang ginastos ko? Di ba minsan parang naglilista tayo sa hangin? Kaya pag magbabacktrack tayo, iniisip lang natin. Kaya mayroong mga ganyang senaryo na nangyayari. Kaya importante po that alam natin kung ano ang nangyayari sa pera natin, saan pumupunta ang pera natin. Kaya maganda na meron kang personal income statement. Kasi meron kang records, aware ka sa finances mo, at magiging conscious ka sa spending habits mo. Alam niyo po, I've been tracking my cash flow for 5 years now. Wala pa masyadong mga available platform noon sa App Store, kaya gumawa na lang ako ng sarili kong template sa Excel. At ayan pa rin ang gamit ko hanggang ngayon. Opo, sa una mahirap talaga. Pwedeng maging time-consuming, may mga times na makakalimot kang mag-entry, pero eventually, magiging habit mo talaga siya eh. Matututo ka at masasanay ka rin. Halos naman lahat talaga sa una mahirap. But you will find out na may pattern pala ang spending mo. Pamasahe mo sa umaga, pagkain mo, groceries mo, entertainment, clothing, bills, etc. May pattern yan eh. Alam mo kung ano yung routine mo everyday. So, hindi na rin siya mahirap gawin kapag nasanay ka.
May force of habit na po, kumbaga. Kung ayaw mong makalimot, you can simply put it in your notes sa phone mo para nakalista na siya. Alam mo kung ano yung ginastos mo ngayong araw na to. Ngayon, kung tinatamad kang maglista, di ba? Baka maging habit mo rin na huwag na lang gumastos. Hindi na ako gagastos, tinatamad ako mag-entry sa income statement ko. And the best thing about this is may records ka. Alam mo kung saan napupunta ang bawat piso mo. Makakapag-adjust ka sa budget and spending habits mo. Gumawa rin ako ng sarili kong format. Sa taas yung income, followed by savings and investment. Nasa baba. Kasi nga, yung philosophy natin when it comes to investing is pay yourself first. Meron tayong expenses. Hinati ko yan sa dalawa. Fixed expenses. Ito yung mga needs natin like food, groceries, rent, and other bills. Another expense natin is yung discretionary expenses para to sa mga dine-outs, travel, clothing, gift-giving, entertainment, and yung lifestyle mo. Ito yung wants, kung baga tatawagin natin. Hindi siya fixed expenses. At syempre, sa pinakababa, nandyan yung total expenses, net income, and lastly, meron ako dyang surplus cash or deficits. Para alam ko kung for this month, net earner ba ako or at net loss ako. I even come up with my own analytics. Alam mo yung total income mo, alam mo yung total expenses mo for the year. You can also identify ano ba yung top 5 expenses mo, bumili ka ba ng gadget, nag-travel ka ba, or what. Alam mo rin kung saan mo inallocate yung mga investments mo for the month or even for the whole year. Meron kang income breakdown. Kung meron ka ring other sources of income, you can even compare them every year para makita mo kung lumalaki ba ang income mo o lumalaki lang ang gastos mo. Ayan po ang beauty ng meron kang sariling income statement. May sarili kang cash flow. For me, it's really the awareness and transparency to yourself. I know that this is not for everyone kasi nga sa totoo lang pwede kang tamarin eh. Kaya I say that it can be a bit advanced. Pero iba po talaga if you do this. Kasi nga next level talaga yan para sa financial journey mo. And to make it easy for you, sobrang dami na rin naman pong available platform and application na makikita sa App Store or Play Store. And I'm sure may mga Excel template ka rin na makukuha sa internet. So talagang wala ring excuse kasi marami nang available ngayon. Kaya mga ka-RFF, I hope you can really try this and make this a habit as well. Hindi natin mababago ang isang bagay na hindi naman natin nakikita. Kaya kung gusto mong mag-improve ang financial journey mo ngayong 2026, dapat malinaw sa iyo kung saan napupunta ang pera mo. Kapag alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, ikaw na ang may control, hindi na ang pera. So ayun mga ka-RFF, we've covered 6 powerful financial habits na makakatulong sa iyo to build a strong financial foundation ngayong 2026. Isa-isahin lang po ulit natin. Number 1, umiwas ka sa utang. Lalo na yung mga quick loans at impulse credit card swipes. Habit 2 is to live below your means. Huwag tayong ubos biyaya. Learn to adjust your lifestyle and live simply. Habit number 3 is to build and maintain emergency fund. This is your liquidity and your layer of defense. Number 4, it's not enough. You have to make money work for you. Dahil hindi tayo pwedeng habang buhay magtrabaho. Habit number 5 is to pay yourself first. Automatic investing is the key to long-term wealth building. And habit number 6 is to know where your money goes. You have to track your cash flow para kontrolado mo ang pera mo. Mga ka-RFF, kung gagawin mo ang mga habits na to consistently, hindi lang magbabago ang finances mo. Sigurado ako na magbabago rin ang buhay mo. Magiging long-term wealth builder ka na. May pera ka at investments na patuloy na lumalago kahit lumilipas ang panahon. Remember, a strong year starts with strong habits. And a strong future starts with small decisions you repeat every single day. Hindi kailangan biglaan, hindi rin kailangan perfect. Ang kailangan magsimula ka at tuloy-tuloy mo yan. So there you have it mga ka-RFF. Ikaw, ano bang habit ang gusto mong gawin this year? Share mo naman yan sa comment section. At syempre, kung nagustuhan mo itong video na to, mag-like, share, at subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang aming mga tips na makakatulong sa financial journey mo. Kung gusto mo ng guidance sa financial planning, investments, and building long-term wealth, please reach out to us and we will be glad to assist you. Once again mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman from Rambler Financials and see you in our next video.